sa INRE, di ba? Oo, yung... Nagkagulo-gulo pa eh. Baka sa panahon Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sige. Nakauna ako ha. Hello po, magandang umaga sa ating lahat. Hapon o gabi kung saan man tayo sa sulok ng mundo. Maraming salamat sa atin na ngayon is nakagising ako. Ginising pa nila ako dahil nasarapan ng tulog ko, pero salamat sa Diyos ay nakahabol ako kahit late. Ibigay muna natin, mag-greetings ba tayo? O diretso na ba tayo? O, Diretso ano? na pagkatapos ng dasal siguro. Sige, magdasal may muna prayer. tayo. Diretso na. Sige, ibigay po natin kay Bro Romel, Team Rebellia sa Israel, ang dasal. Maraming salamat Bro Salvi at magandang umaga sa lahat at sa nanonood, nagsubaybay sa ating channel na ito. Handa natin sarili sa presensya ng Panginoon, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at pasalamat sa iyo sa araw na ito at salamat din po sa lahat ng blessings na binigay mo po sa bawat isa sa amin, sa mga kapatid ko po rito sa Zoom, sa YouTube, sa Facebook. Ganun din po, Panginoon, sa lahat naming mga kaibigan, mga pananampalataya. Sa iyo, binabalik namin ang papuri at pasalamat sa lahat-lahat ng natanggap namin. At sa araw na ito, Panginoon, samahan mo po kami para pangilay-nilayan ang iyong banal na salita. At sa mga nagsusubaybay po sa amin, ay maintindihan po nila ang mga bagay na ipaintulot mo po. Gamitin mo po kami at ang matawi sa aming mga bibig ay nagmula sa iyo. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan at taas. In Jesus' name, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, and the The Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Back to you, Bro Salvi. Yes, ano ba, magbabasa na ba tayo or ano? Mamaya Oh, na tayo, diretso, diretso sige. na tayo. Diretso na. Mhm. Sige. Mhm. Greetings pag ninilay na lang. Oo, sige, sige. Hmm. Share ko muna ang ano natin. Share screen ko muna. Baka ano to pa rin to, hindi pa rin ito maano sa YouTube kasi hindi ko pa alam gamitin to. Yan na. Okay na ba? Mhm. Teka, Kita ba? hindi, sa YouTube, wala, sandali, late ako dito eh. Na-delay pa, na-delay. Ay, sige, okay, Okay, nandiyan. okay na ba? Sige, ako magbabasa, ikaw na. Pwede din ikaw. Balik mo sa ano. Oh, nandiyan na po sa una. Okay. Sa una na po yan. Yung ibang Ebanghelyo natin ngayon ay makukuha sa John chapter 6, 1-15. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Lumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gawain. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at nag-isang umakyat
at mag-isang umakyat sa bundok. Yan lang po, bro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Ating Panginoong Hesus Kristo. Yan na po ang ating ebanghelyo ngayon. Sa ngayon, ibibigay po natin ito kay Bro Romy, Cap Romy, sa kanyang reflection sa ebanghelyo ngayon. Yan, hallelujah. Napakaganda po ng gospel po natin ngayon. Talaga namang kung tutuusin, marami namang nakakaalam sa gospel na ito. So far naman talaga kasi kahit sa mga simbahan, every circle, every year, E and B, minsan bumabalik-balik itong gospel na ito sa ating inang simbahan. At sa lahat ng nakikinig sa amin ngayon sa YouTube or Facebook o ano pa man sa Zoom, bago ang lahat, magandang umaga po sa Pilipinas. Dito naman sa amin sa North America o saan pa man, good morning and good afternoon. At balikan po natin ang gospel na yon, ang pagpapakain. Ang titles kasi sa binasa po natin ngayon, kung babasahin nyo sa Biblia, meron kasi akong hawak na Biblia dito. Ang Biblia na ito, bigay ito sa kaibigan kong galing sa Pilipinas. Ang Bagong Tipan o ang magandang balita o Biblia. And then, ang sabi dito, ang title dito sa chapter 6, verse 1 to 16, ang pagpakain sa 5,000 o Jesus feeds 5,000 men. Just only men, mention only men, but we never know nga ito may mga kasama pang mga babae o kaya mga bata. May kasama talagang bata dahil yung hiningan ng isda ba yun doon o at tinapay doon hininga. Kaya ibig sabihin kung i-consider natin na kung tutuusin, hindi lang ito 5,000, more than 5,000 pa. Kasi nabanggit dito 5,000 men, hindi pa binanggit na women and children. Pero ba yung bata baka lalaki yun, kaya considered na men. Kaya kung tutuusin, napakadakilang ating Yahweh ang Shaddai. Kasi ang ating Panginoon, dahil bakit po ba nga pag-alis ng ating Panginoon, kung balikan natin ang gospel sa binasa ni Brother Yor or sa ating kakap, ang sabi nga pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Siguro yung si Cap Romel, alam niya itong mga na ito. Kasi sa bandang Israel ata ito, mga lawa na ito, sa Galilee, Tiberias, at sinundan siya na napakaraming tao, makaraming tao. Kasi naman mga kapatid, kung tutuusin talaga, ang mga tao, alam na talaga nga, maraming mga himala na nakita sila sa ating Panginoon habang nangangaral. Kung pabalik na tayo sa chapter 2, alam na, kasi itong mga tao, simula nga, nag-umpisang nangaral ang ating Panginoon in His first, when Jesus Christ started His ministry, talagang may mga sumusunod na sa Kanya. At kung balikan natin ang chapter 2, yung unang himala na pinakita ng Diyos, yung the wine of Cana, yung wedding sa Cana, di ba? Yung wine o yung tubig na ginawang alak ng ating Panginoon. And then, kung balikan din natin, puntahan natin chapter 4, yung pagpapagaling ng anak ng official na may sakit. And then chapter 4 yun, 2, 4, and then 5, sunod-sunod the healing of the sick man sa chapter 5 naman, verse 9. So ngayon, pagdating dito sa 4, feeding of the 5,000, kaya maraming sumusunod sa ating Panginoon. They're looking after sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon kasi nagpapagaling ng karamdaman. Tapos, imagine yung himalang ginawa ng ating Panginoon nga ginawa niyang alak ang tubig. So imagine naman, di ba? So marami talagang mga tao nga sumusunod sa ating Panginoon
itong mga tao na ito, hindi lang sumusunod sa ating Panginoon upang makinig ng salita ng ating Panginoon. Kung hindi, sumusunod ito dahil gusto nilang makakuha at makasaksi ng mga himala ng ating Panginoon. And then, pagdating sa verse na tinanong ng Panginoon ng isa sa kanyang mga alagad kung meron bang mapakain ang kanyang mga disipulo sa mga taong sumusunod. Sabi nga ng isang alagad na sumagot sa kanya na hindi pa po ito ay ano bang sabi nyo, na hindi kaya o hindi kayang ipapakain ang si Felipe at ang sumagot, diba? Sapagkat alam ni Felipe, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 2,000 o 200 dinaryong tinapay na bibilhin ay di pa sapat para mapakain ng kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad. So, ibig sabihin talaga, napakarami ito. Imagine naman 5,000. So, ang ating Panginoon, kaya nga kung pagbasihan natin ang gospel natin ngayon, ibig sabihin, ang Diyos talaga ay siyang pinagmulan sa lahat ng bagay. Kasi, imagine 5,000 and then ilan lang yung loaves o tinapay at isda na ibinigay sa kanyang mga alagad na nanggagaling din doon sa, imagine just only for 2 isda at 5 tinapay, di ba? So, ibig sabihin, 2 isda at 5 tinapay, tapos napakain ang 5,000 katao. So, it means to say, brothers and sisters, nagpapahiwatig lang ito nga ang ating Panginoon talaga, magagawa niyang lahat ng bagay. Pagkatapos niyang pinasasalamatan sa ating Diyos Ama at pagkatapos niyang pinapanalanginan, at ito'y nag-multiply ng marami at napakain ng lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Ibig sabihin talaga, ang ating Panginoon ay siyang pinagmulan sa lahat. Sabi nga sa John 10:10, kung hindi ako magkamali nga, siyang pinagmulan ng lahat ng pangangailangan sa atin. Ang sabi nga, I came that they may have life and have it abundantly. Sa John 10:10 naman to. Tapos ngayon, sasabi naman sa Matthew 6:33, seek me first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin, kung hanapin natin ang kadakilaan ng ating Panginoon, ang ginagawa ng mga tao na ito, hinahanap nila, sinusundan nila ang Panginoon eh. So, ibig sabihin, may hinahanap sila. At ang ating Panginoon, nagpapahiwatig talaga na walang imposible talaga sa Kanya. Kahit ilan man ang ating pangangailangan, ay kayang ibigay ng ating Panginoon dahil siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya, kung tutuusin, lahat ng bagay, minsan nag-alala tayo. Minsan nga, itong pandemic na ito, nag-alala tayo, nagkawalan tayo ng trabaho, or kaya nag-reduce tayo ng hours sa work natin kasama. Katulad sa amin dito sa Canada, kahit ang pandemic dito sa amin hindi pa tapos, kaya talagang matindi pa dito, hindi pa nga kami na bakunahan hanggang sa ngayon. So, ibig sabihin, ang Diyos, kahit na meron tayo mga nadadaanan na kakulangan sa buhay po natin, kapag hingin nga natin sa ating Panginoon, sabi nga niya, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at pagkatapos ibibigay ko sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan sa buhay. Kasi kung hanapin ang ating Panginoon, nandoon ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan sa Kanya eh. Basta magtitiwala lang tayo. Sabi nga, kapag meron naman tayong pananalig sa ating Panginoon, kung wala naman sa gawa, wala rin, useless din. Kaya nga, kahit na tayo ay nananalangin at nananalangin sa ating Panginoon 24/7 a day o 24/7, ang panalangin natin kapag hindi naman tayo gumagalaw sa sarili natin. Katulad ng kasabihan nga, kung si Juan Tamad nga naghihintay lang sa ilalim ng puno ng mangga upang maghintay na merong mahuhulog na mangga, saka pa siya makakain. So, ibig sabihin, ang Diyos gumagalaw sa buhay po natin kung tayo din gumagalaw sa ating sariling pamumuhay. Hindi na yung, sabi nga ng Panginoon, lahat ay ibibigay niya kung naayon sa ating kakayanan at naayon sa lahat ng ating pangailangan sa buhay. Kasi minsan nataka tayo dahil may mga kahilingan tayo sa buhay na hindi binibigay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung anong purpose sa buhay niya natin eh. Kung baka siguro
ang sabi ng Diyos, hindi panahon pa itong ibigay sa iyo, kasi kapag ibibigay ko ito sa iyo ngayon din, baka magiging mayabang ka at maging bigla ka na lang mawala sa buhay na nananalig at nananampalataya. Kaya ating mga sumusunod, balik tayo sa mga maraming tao. At bakit ba minsan, kung hindi ako magkakamali, sabi ng ating Panginoon o sa ibang gospel, kasi meron sa lahat ng mababasa ito sa lahat ng gospel, sa 4 gospel, sa Matthew, Mark at saka sa Luke. Mababasa itong gospel na ito, yung feeding of 5,000. So it means sabihin, meron kasing nabanggit na sinabihan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo na pakakainin mo niyo sila. So ibig sabihin, binigyan ng Diyos ang ating Panginoon, binigyan ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo mag-isip kung paano nila mapakain ang mga tao nga sumunod sa kanila. At minsan, nagtanong pa ang kanang mga disipulo, paano, napakarami ito. Kaya sabi naman kanyang mga disipulo nga, hindi, pwede siguro pauwiin mo na yan habang hindi pa masyadong madilim upang makahanap sila ng malapit na nayon at makabili sila ng sarili ng pagkain. So, ibig sabihin, binigyan ng Diyos ang kanyang mga disipulo ng pagkakataon na mabigyan ng ating Panginoon ng kanyang mga disipulong magkakaroon ng kaalaman kung paano bibigyan. Kasi minsan kasi ang kanyang mga disipulo, marami na pa rin nakikita na mga dihimala ang ginawa ng ating Panginoon, pero nagkukulang pa rin ng kanyang mga disipulo. Parang hindi naisip ng kanyang mga disipulo nga hindi kayang magmilagro muli ang ating Panginoon upang pakainin ng ganong karaming tao na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya sa ngayon, mga kapatid, napakaganda po ang gospel. Alam ko kung marami pa po may dagdag ang ating mga kasamahan dito. Yan lang po muna sa akin sa ngayon. Back to Brother Salvi o Brother Romel. Yes po. Maraming salamat sa ating kapromi na napakaganda yung reflection na ibigay niya. At ibigay naman natin po ito sa ating kaibigan, kapatiran, kapanalig, Bro Romel Templevilla sa Israel. Maraming salamat ulit, Bro Salvi, Kap Salvi. So, diretso na akong magnilay-nilay ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. At nabanggit na ng ating kapatid na Bro Romy ang mga lugar na kung saan nabanggit sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Una-una po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinahintulutan niya po ako na makapunta rito sa kanyang banal na lugar at karamihan na po sa kanyang naapakan ay naapakan ko na po. So balik ako sa pagninilay-nilay ng ating Ebanghelyo. Napakapalad po natin na may Panginoon tayo na sobrang magmahal sa atin. Na kung mababasa natin na pagkatapos niya mapagaling ang maraming mga may sakit, ay ramdam pa rin niya ang mga sumusunod po sa kanya at alam niya po na gutom na po ito at hindi niya po pinabayaan at alam niya po kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit may isang bagay na dapat matutunan tayo rito, ang pagtanong niya po kay San Felipe para masukat niya po ang pananalig at pananampalataya ng kanyang mga apostol. So dito natin makita at maramdaman na kahit sa buhay natin, yun din po ang palaging tinatanong ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, kung ano ba ang ating pananampalataya at pananalig
sa Kanya. So sa pagkakataon na yan na ramdaman ng ating Panginoon kung gaano tayo tumalima sa Kanya at manalig. Ganun din po ang pagbigay niya ng pagkain sa maraming tao. Nga po kailangan natin ang pananalig sa Kanya at hindi tayo magdalawang isip kahit ano pa po ang ating sitwasyon sa buhay dahil pinahintulot niya po ito para masukat po ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Yan lang po muna. Dagdagan ko lang mamaya pagka makatapos na ang lahat na magbibigay ng pagninilay-nilay. Maraming salamat po. Back to you, Bro Saldi. Yes, salamat po, no? At nasaksiyan po natin yung refleksyon ng ating kapatid na taga-Israel, si Bro Romel Tem Rebella, at ibigay naman po natin ito sa ating kapatid na Bro Yor. Maraming salamat, Kap Saldi, at magandang umaga sa inyo dyan, Kap Romel. Magandang gabi kay Kap Romel Tem Rebella, at magandang hapon kay Kap Romy sa ating nanonood sa YouTube o Facebook man. Magandang oras yung lahat. Maraming salamat. Napakaganda ng mga sinasabi ng ating mga kapatid, ano? Pero yung maidagdag ko lang, ang talagang kabaitan at ng Panginoon natin ay talagang umaapaw sa atin. Kung mapapansin natin na gumawa siya ng milagro dun sa 5 tinapay at saka 2 isda na marami ang nakakain. Mayroon mo yung 5,000, puro lalaki lang yun yung nakakain dun. So, kung iugnay natin yan sa pamumuhay natin, we will have to look on another side. Kung tayo ay nagbibigay lang ng tulong sa kapwa natin, kahit na kung gaano man kaliit ang meron tayo, at magbibigay tayo, magsishare tayo sa kapwa natin, ang Panginoon ay talagang dudublihin niya yun. Sasagana yun. Hindi lang sa atin, kundi doon din sa tinutulungan natin. So talaga ang Panginoon ay mapagmahal at maunawain, at talagang hindi niya tayo papabayaan. Ay kung napakain na nga yung 5,000 sa 2 isda at saka 5 tinapay, gaano pa kaya kung ang buong mundo ay kung tumatalima lang sa Kanya, tumitingin sa Kanya, siguro marami pa rin maraming pang grasya ang maabot ng bawat isa sa atin. Kaya lang minsan kung ibababa natin yung pagbasa dun sa katapusan na yung mga tao, nabusog na sila, iba kasi ang tingin nila sa ating Panginoon, gawin na nilang hari. Hindi doon sa miracle na, sa akin lang hindi din siguro sa miracle na nagawa ng Panginoon natin na nakakain sila, pero yung bang nabusog sila, yung sa pamumuhay natin, hindi naman lahat, pero may mga tao talaga na nabusog na. Minsan yung sinasabi nga, pati siko mo kakainin pa. Diba? Yung bang para walang bang kabusugan, so talagang may kasabihan na ginagamit na nagpasisip-sip pa rin dun sa may kapangyarihan para lalong dumami ang grasya, pero dapat hindi ganoon. Sa ating buhay ay dapat kung ano lang ibibigay sa atin ng Panginoon, masasalamatan natin. At kung meron man, kung ano man natanggap natin, nagrasya mo sa Panginoon, kahit kukunti, magsishare din tayo sa doon sa nangangailangan. At saka isipin din natin na tayo kung lahat dito sa mundo ito ay pantay-pantay. Kagaya na pag-usapan at nabanggit sa mga nakaraang nilay-nilay natin na itong pandemya ito. Sabi nga ni Kap Romy na tayo dito ay pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap, walang kung anong professional o ano man. So sa mata ng Panginoon, sa mata ng Diyos ay tayo pantay-pantay. Sarili lang natin kung ano ang ating dapat gawin para tayo
yung makalapit sa Panginoon, hindi yung mapahiwalay tayo. Gaano man kahirap ang dinanas natin sa ating buhay, ang Panginoon natin ay talagang nakatingin sa atin kung ano ang laman ng ating puso, ang ating mga hinaing. So, itong isang sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, itong pagpapakain ng mga 5,000 katao ay isang napakalaking tanda ng kanyang pagmamahal sa atin na gaano man kahirap ay talagang nandyan siya para sa atin, para tayo ay gabayan, tulungan, na para hindi tayo mapahiwalay sa kanyang kawal. Yun lang po at maraming salamat. Salde. Maraming salamat sa inyong mga reflection, mga kapatid. Napakaganda po. Ako naman ito, baka sa akin naman ito, pero sa akin konti lang yung ma-share ko dahil din po, nag-aaral pa po ako sa ating pananampalataya. Gamat napakaganda ng ating Ebanghelyo, nabanggit na nga po natin sa ating mga kapatid na ang nangyari, na himala na ginawa ng ating Panginoon. Yun nga po, na sinubok si Felipe. Bro Salde, Yes? Bro Salde, Video, excuse me. Off video ka. Off video. Off video pala ako. Sorry. Saka naka-share screen ka sa Ay. sa gospel. Ayan wala. Sorry po. Ayun. Yun. Ayan ang kagwapuan. Ano ko muna yung pala, yung sa YouTube na Yung share screen mo na hindi mo na off. oo. Pasensya na po kay Sis Elsie na yung pagbasa ng ating Ebanghelyo is maliit, hindi malaki yung kasi nag-aral pa kami kung paano ipalaki. Pasensya na po. Yun nga po, ipatuloy ko po yung aking reflection. Kakaunti lang po ang aking maibigay. Nakita naman po natin kung gaano tayo kamahal ang ating Panginoon. Si Felipe ay sinubok din, gaya din po natin ang maraming pagsubok. Kailangan lang po natin manalig sa Kanya. Kasi alam naman po ng Panginoon ng ating kailangan at mangyayari sa ating buhay. Alam na po ng Panginoon. Kaya po wag tayong mag-worry kung ano man ang problema ang dinadanas natin. Kasi tayong lahat din nakaranas din ng ganyan. At lang natin sa ating Panginoon, Siya na po ang bahala, At yun nga po, palagi tayong mag-prayer sa Kanya para madinig din tayo. Kasi kung hindi tayo lumapit at magpakumbaba sa Kanya, hindi po tayo marinig niyan ng ating Panginoon. Lalapit po tayo sa Kanya, kaya po binibigyan tayo ng mga prayer na everyday, rosary, novena, pagdadasal, magsimba, magsimba. Kasi yan po ang kailangan, At manalig sa Kanya, at huwag na tayong manalig pa kung anong-ano pa yung minsan, pa tayo yung magka-problema tayo, pupunta pa tayo sa iba, Gaya na lang po ng mga panggagamot, yun, kung magkasakit tayo, pumunta po tayo doon. Hindi po, Diyos lang po ang ating puntahan dahil Siya po ang makapangyarihan sa lahat at tagapagligtas sa atin. Kaya po yung mga itinuturo sa ating programang punto por punto, pati na din dito sa Ilabro Windel, dito sa Katotohanan, nagtuturo po na kailangan po natin ay Diyos lang ang ating puntahan, ay hindi tayo pumunta sa iba kasi Siya lang po ang makapangyarihan sa lahat. Kailangan po natin is ang pagdasal at pagtiwala sa ating Panginoon. Yung Ebanghelyo nga po natin, napakarami, nabanggit na nga po nila, napakarami, lalaki lang na yung binabanggit, mga lalaki at hindi pa kasama yung mga babae doon. At sa
nagpahimala ang ating Panginoon. Hindi po kasi maano sa ating Panginoon na mahirapan yung mga tao doon na malayo pa naman sa mga store na walang mabibilhan. Kaya ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon, no? Basta makita niyang nahirapan ang kanyang mga tawag sa atin is pastol, no? Hindi po niya yan kayang tingnan na mahirapan. Yeah. At ibinigay po talaga niya ang himala na yun para sa mga tao at makakain po sila. Ganun pa man po ay sana huwag natin kalimutan na siya lang po ang ating Diyos at ating tatawagin at wala nang iba. Maraming salamat po. Ito lang po ang aking maikling reflection sa madaling araw. Sino pa na ibigay na lang natin, nandito na pala si Bro Romel Palma sa Pilipinas. Pasok, bro. Okay. sa mapagpalang araw. Okay ba yung pasok ng audio natin, bro? Yes. Okay, bro. Sa mapagpalang araw po, no, sa lahat ng mga kapatid natin na nakatutok po sa atin sa live natin ngayon sa Facebook, sa YouTube ay no? Hindi tayo nakapag-live ng Facebook kasi po gawa ng meron tayong mga aberiyang nahaharap, pero salamat sa Diyos dahil nakapag-program pa rin po tayo, no? Na ano pa rin natin, no? Natutuloy pa rin ang program natin kahit na mayroong mga aberya. At napakaganda mga kapatid na pagnilayan ngayon ang ating ebanghelyo sa madaling araw na ito. Umaga na nga eh. Nagbubukang liwayway na, parang yung time of resurrection ni Jesus Christ na pumunta si Maria sa libingan, bubukang liwayway. Parang nakikita ko ng paano niya palabas na yung araw. Well, napakaganda, no, mga kapatid, na sinasabi sa ating banal na kasulatan sa ating Biblia. Kinuha kay San Juan 6, versikulo 1 hanggang 15, na kung atin pong ilalagay ngayon sa sitwasyon natin in this very hard moment, hard time sa ating buhay dahil po sa pandemic na ito, ay talaga namang makaka-relate po tayo. Nakita po natin dito na mahigit sa 5,000, no? Yung mga lalaki pa lang yung na-count. Nakita natin dito yung habag ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Nakita din natin sa gospel na ito kung paano niya sinubok si Felipe. Ganon din naman tayong mga umaharap sa napakahirap na pandemyang ito ay sinusubok din sa mga pagsubok nating kinaharap sa ngayon. Marami sa atin, meron din nag-positive sa pamilya natin, merong nag-positive sa mga kaibigan natin, at meron talaga tayong kabigatan, kapighatian na hinaharap sa. Pero tandaan natin mga kapatid na ang lahat ng ito ay nakikita yan ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, hindi yan natatago sa Kanya. Katulad nga ng nakita niyang situation ng mga tao na sumunod sa Kanya, kapag tayo talaga ay followers, true followers of Christ, ay nakikita po niya yung mga kalagayan natin. Alam niya na tayo ay nagugutom, alam niya na tayo ay nauuhaw. Alam niya kung tayo ay nananampalataya at alam niya kung tayo ay nagdududa sa Kanya. Kaya nga, dito sa ebanghelyo natin ngayon, ay nakita natin kung paano sinubok si Felipe at ganoon din naman tayo, sinusubok naman tayo. At dito sa ebanghelyong ito, nakita natin kung paano sumagot si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, na una nating Santo Papa sa simbahan. Meron ditong isda, tinapay. Ito'y sasapat ba? Tinanong niya pa yung Panginoon, sasapat ba ito? Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, hindi oo at hindi lang hindi. Hindi yan sinagot ng Panginoon, sasapat yan. Hindi yan sasapat. Ang sinagot ng Panginoon, paupuin niyo sila. Ganito kasi mga kapatid, kung tayo sa buhay natin, palagi tayong nakatayo, talagang mapapagod tayo. Kung tayo sa buhay natin ay palagi tayong nakatayo sa pride natin, talagang
mapapagod tayo. Kaya minsan kailangan nating umupo, bitawan yung kailangan nating bitawan, no? Magpahinga tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, upo, uupo tayo. Bakit? Para siyempre makapagpahinga din tayo. Sa haba pa naman ng lakbay o nilakbay ng mga tagasunod ng Panginoon, talagang mapapagod yun. At hindi lang mapapagod, magugutom yun. Kaya kung tayo ay mayroong suliranin na kinaharap tulad ng pagod at gutom, alalahanan natin na meron tayong Panginoon na handang tumulong sa atin. Yun nga sa share kanina ni Brad Romy na yung essence ng kanyang share ay nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yes, we are praying na kaawaan tayo ng Panginoon, pero kailangan din nating gawin yung awang hinihingi natin sa Kanya. Katulad nga yan, sa story ni Juan Tamad, naghihintay lang na mahulog yung bunga upang kanin niya. Yun, napaka very clear po yan. Kailangan kasi kung babasihan po natin yung banal na kasulatan, yung Biblia, hindi talaga tayo magkakaroon ng pagkain if hindi tayo po magpapapawis. Yan ay yung Na-mute siguro bro. Wala naman. Parang nahang siya eh. Yun. Okay po, antayin natin para nahang po si Oh, bro. Cap Romel Palma. Sa signal niya yata. Signal ata. Sige, kung sino yung antayin natin kung sino may dagdag. Kayo lang muna. Oo, sa signal niya. Wala yung YouTube natin. Nawala din ang YouTube, Aha. Signal siguro. Nawala siya. Nawala. So, wala tayo sa YouTube, wala rin tayo sa Facebook. Wala din sa Facebook eh. Facebook? Hindi ka makapasok sa Facebook. Sige, ako sa Facebook. Mag-live ako sa Sige, Facebook. ano mo na lang. Para ituloy na natin. Nawala siya. Binigay niya sa akin ng host ko. Paano to gawin, ikaw ang host nito? Ako na ililipat Ikaw ko na. kay Juan. Hindi, yung Kay Bro Saldi. yung tatlong sa kay Pro Saldi, punta ka kay Pro Saldi, i-hover mo yung mo. I-hover mo yung kamay mo dun. Kay Bro Saldi, may tatlong dot na blue. Sa kanan, sa taas. Cellphone ang gamit mo? Cellphone to. Oo. Hindi mo ma-hover yan. Di bali na. Hindi pa naman ako alis. Parang live pa ata sa YouTube ni Bro Romel I-check niyo yung monitor sa YouTube. Hindi ko alam yun. Meron. So patuloy tayo. Meron pala. Oo. Sige, sino yung may pasensya dagdag? na mga nagsusubaybay sa amin. Nagpatuloy Biglang pa rin. nawala si Yung Nag-ano? Bro Romel Palma. Yung share screen mo, Bro Saldi, i-clear mo. Sige, ayan. Yan na. Okay na. Sige, Tuloy na. Tuloy natin. Kasi nawala. Kanina naisip ko yung tatlo pang talakayin sa gospel. Ngunit ang naalala ko, dalawa na lang. O sige, dito muna ako sa kasi mahalaga ito sa ating pananampalatayang Katoliko. Yun nga nakalagay diyan o naisulat na 5,000 lang 5,000 na mga lalaki, hindi na bilang kung may mga babae pa o mga bata, dahil ito sa tradisyon ng mga Hudyo na ang mahalaga sa kanila yung
mga lalaki. Kahit nga sa genealogy nila, yun ang tradisyon nila na ang binibilang o isinusulat ay ang mga lalaki. So punta naman po ako sa sa itong himala na ginawa ng Panginoon. Minsan ito binibigyan ng negative ng ating mga kapatid, lalo na walang pananampalataya. Dahil ang pagkaintindi nila ay nanggaling daw sa dala ng sumusunod sa kanya. Napaka-imposible naman na sa panahon na yun ay malayo ang nayon at sunod sila ng sunod sa Panginoon. Naubos na yun ang mga dala nila. Yun nga, may natira yung sa bata lang na may dala pang isda at tinapay. Minsan binibigyan nila ng confusion ang mga kapwa natin, lalo na sa ating mga Katoliko, yung pag-aaral na minamalisyahan kahit yung himala na ginawa ng Panginoon. At sa nabasa natin diyan, yung pagpagaling niya ng mga may sakit. Napakahirap itong gawin. Kung hindi ka naniwala sa pagparami niya ng tinapay at isda, dapat hindi ka rin naniwala sa may sakit na pinagaling niya. Yung pag-intindi na napakababaw. Na dito ka lang babasa sa dulo dahil nagimala siya, yun ang bigyan mo ng negatibong pag-intindi. Yung nakaraan na nagpapagaling siya ng may sakit ay parang natapalan sa mga pagbibigay ng maling pag-intindi sa mga pangyayari. So, may isa pa akong nakalimutan, baka may panahon pa mamaya, dagdagan ko lang. Pero mapalad ako rito na napakan ko ang mga napakan ng Panginoon at ako'y nagagalak na sa aking patutuo rito ang nakikinig sa atin, lalo na po itong mga kapatid ko po sa Zoom ngayon, parang nakaapak na rin dahil karamihan nakita na nila ang mga lugar na aking naapakan rin dito. Salamat bro Saldi, back to you. Yes, napakaganda yung natin, no? Binibigay na instrumento ng ating Panginoon dyan sa Israel, no? 3 yan sila na nandyan, na? Kung sino may dagdag, mga kap. 4 kami. 4. 4 pala, oo. Si pala, si Ronalyn. Sis Ronalyn. Sis Ronalyn nandun. Sige mga kap, kung may dagdag po kayo. Okay, dagdagan ko ng kaunti sa akin, Brother Saldi. Tunay nga po nga ang ating Panginoon talaga siyang pinagmulan ng lahat ng bagay nating tinatamasa sa buhay. No doubt nga He is the resources of everything that we have right now in our life. Even our own life, He has the one. Tapos ngayon, ang kasi dito, ang mga sumusunod sa Kanya, no doubt talaga nga ang itong mga tao na ito sumusunod din sa Kanya dahil nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ang iba naman, hindi naman lahat kasi kahit sa ating personal na buhay, maraming nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi naman talaga isinasabuhay. Tapos, ito din naman, ang kasi gospel natin ngayon dahil nabusog ang lahat ng tao, di ba? At may naipon pang 12 basket na punong-puno. It means to say talaga ang ating Panginoon talaga, He is He is abundantly nga nagbibigay ng
lahat ng pangangailangan sa tao, at ang itong ano talaga sa physical na pangangailangan natin, tinapay. Pero in other ano naman, sa ibang aral naman, kung titingnan natin, kasi ang ating Panginoon nangangaral dito at sinusundan siya ng Panginoon sinusundan siya ng mga tao. Ang ating Panginoon, He is a truly bread of life talaga. Siya ang tinapay ng buhay na siyang nagsasatisfy sa ating pangangailangang spiritual. Kasi nga, kung balikan nga natin yung sa Matthew 4:4 na sinasabi nga, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang kung hindi sa salita ng Diyos. Spiritually talaga. Kasi yun ang kailangan, kaya nga naglilingkod tayo sa ating Panginoon, kaya nagkinig tayo ang salita ng ating Panginoon. Upang mabubuhay tayo spiritually, pagdating natin ng takdang panahon nga humarap tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon talaga, yun ang pinagmulan sa lahat ng bagay. Kaya kung tutuusin nga, kung basahin natin doon sa John 6:35, sinasabi niya, He declared Himself na He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Kung sino man ang tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay, pasiyak siya, at higit sa lahat ng pangailangan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon sa lahat ng mga sumusunod at naghanap sa Kanya. Kung tutuusin din naman, kung mababasa din natin kasi karamihan din sumusunod sa ating Panginoon, hindi ang salita ng Diyos ang sinusundan nila, kung anong nakukuha nila sa ating Panginoon. Sa personal experience ko lang po, nung bago ako napunta dito sa Canada, maiksi lang po ito. Nung bago ako pumunta dito sa Canada, lahat kami, maraming hawak-hawak namin yung mga passport namin sa prayer meeting. Lord, ibigay namin, nabagit ko na makapunta kami ng abroad. Pero nakapunta na, binigay na yung physical o material na pangailangan ng tao. Pero pagkatapos doon, kapag ibinigay na, nawawala na. Kaya sabi ng ating Panginoon sa John chapter 6, verse 26, ang sabi ng ating Panginoon, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakikita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Maliwanag po, di ba? Maraming tao na hinahanap lang ang ating Panginoon dahil meron silang pangangailangan. Pangangailangang pinansyal, pangangailangang physical. Pero pagkatapos doon, kung makukuha na nila, mawawala na sa ang tunay nga lingkod ng ating Panginoon talaga at sumusunod sa ating Panginoon, hinahanap talaga ang tunay na aral ng ating Panginoon. Hinahanap talaga ang tunay na salita ng ating Panginoon. Kasi, in other words, ang salita ng Diyos, siyang talagang pinagmulan ng bahay. Sabi nga ng isang scholar nga nabasa ko sa isang book na ang salita ng Diyos, ang Bible pala, if you have a lot of question in your life, you don't need to go to the expert to answer your word, to answer your question. Go to the Bible and all answer it's inside the Bible. Ibig sabihin, lahat ng kahilingan natin, nagkatanungan natin sa buhay, ang kasagutan na sa Biblia talaga. At sino ba ang Biblia? Ang salita ng ating Panginoon. At bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon? Dahil sa kanyang salitang nagbibigay ng satisfaction sa ating pamumuhay spiritual bilang isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Thank you, Brother Saldi. Yes, napakaganda, no? Nang dagdag nila ng ating mga kapatid. Dagdag pa po kayo, mga kap. Sige, ako na. Para mapag-isipan ni Kap Romel Timbrevilla yung last niya, ikapangatlo niya. Salamat sa pagdarasal mo. Naalala ko. So ako muna para maalala mo. Tama yung sinasabi ni Bro Romy na kung naibigay na, parang wala na. Nagagaya ngayon. Kasi matagal nag-aantay sa atin yung Panginoon na lumapit sa Kanya. Ngayon, ang pandemic na ito, kung iisipin lang natin, tinipon tayo sa loob ng bahay. Di ba? Panginoon na talaga ang lumapit sa atin. Wala na tayong alibay pa, kung ano man. Ano bang ginagawa natin? Sabihin, di ako makapagsimba. Nandiyan na, may online mass. Hindi rin tayo nagsisimba. Ano bang ginagawa natin? Nagni-Netflix, HBO, Facebook, at kung ano-ano pa. Ang Panginoon ang lumapit sa atin, halika kayo, ito na yung
yung panahon na parang para makapag-communicate kayo sa akin. Titipunin yung pamilya niyo. Kasi nung hindi pa nangyayari itong pandemic na ito, bihira na nakikita yung pamilya. Bihira na nagsisimba ng sama-sama. Busy ako, may pasok ako, ganito, ganyan, may lakad ako, may date ako, may ganito. Ngayon, gumawa ang Panginoon ng paraan para matipon ng pamilya, wala pa rin. Kaya, sa tagpan na, mahigit isang taon na, hindi pa rin nawawala itong problema natin sa pandemya dahil yung Panginoon na ang tumawag sa atin para papagnilayan natin at sa buhay natin yung mga tinuturo niya, lumapit na siya, gumawa na siya ng paraan. Pero wala tayong ginawa kundi kabaliktaran. Ang ino-offer niya sa atin na grasya, tinanggihan natin. Itong pandemic na ito, masasabi rin natin na hindi grasya ito sa iba dahil nawala ng kagaya namin, nawala kami ng membro ng pamilya namin. Pero on the other hand, ito rin ang panahon na tinitipon niya tayo para mabigyan din natin sa habang panahon ng ating pamumuhay, mabigyan din natin siya ng pagkakataon na mapagnilayan yung mga salita niya. Imbis na magbasa tayo ng Bible because nasa bahay tayo, iba-iba yung ginagawa natin. Mas mahaba pang oras natin sa paghawak natin ng cellphone natin. Panonood sa Facebook, di ba? Panonood sa television. So, parang sabi ng Panginoon, nandito na nga ako sa harap mo, ba't hindi mo pa ako pinapansin? So, mga kapatid, pagnilayan natin. At sa grasya naman, idugtong ko lang. Ang Panginoon talagang mabait ko. Kasi sa sarili kong experience, nung dinadasal ko na makalipat ako ng lugar ng kapagtrabahoan, tapos yung posisyon na in-applyan ko, talagang miracle o grasya ng Diyos. Ang posisyon na in-applyan ko ay mababang posisyon. Pero nung umupo na ako sa posisyon na in-applyan ko, nagulat ako. Biglang, pag-upo na pagpasok ko, second, tinaas ka agad yung posisyon na binigay sa akin. Hindi ko in-expect yun. Imbis na nandito lang ako sa number 1, tinaas ako doon sa second level. Hindi ko in-expect yun. So, talaga ang Panginoon ay nakikita niya ngayon kung ano yung problema ko financially, sa totoo lang, kasi nagkasabay-sabay yung gastusin ko. May 3 akong sa school, 2 college sa high school, pero malaki rin ang babayaran sa tuition. Tsaka may kotse pa akong binabayaran. Lahat-lahat, ang mga gastusin pa nila. Kasi talagang ang Panginoon ay mabait. Kaya nga yung marireflect ko dun sa miracle na ginawa niya dun sa 2 isda at saka 5 tinapay. Igunin sa buhay natin. Huwag lang tayo bumitaw. Kahit anong man yan, ang Panginoon talagang alam niya kung anong pangangailangan natin. Kaya lang, gawin lang natin. Tama yung sabi ni Kaprom. Gawin din natin yung sa atin, yung na hindi lang tayo mag-antay ng grasya na dasal. Gawin din natin ang tungkulin natin. Gumawa rin tayo ng tamang paraan para maabot natin ng ating hinibitin sa buhay. Yun lang po. Kapromel, ikaw na. Naaralan mo na siguro yung sasabi. Bro Iyor, hindi mo pa nabanggit, naalala ko na yung umalis ang Panginoon pagkatapos na pinakain ang mahigit 5,000 ay nalaman niya na gawin siyang hari. So minsan ito yung ating ginagawa na tinitingnan natin ang pagkahari ng Panginoon ay para sa ating personal na kagustuhan. Yun nga na umiwas siya dahil ang mga tao, ang mga Hudyo, atat na atat sa magiging hari sa kanila. Kasi ang pamamaraan ng Panginoon ay iba sa nakita nila. So, yun nga, ang inaano nila na hindi lang himala, kung makaupo siya bilang hari, inaano ng mga Hudyo na siya yung pinaka
masipag na pagkahari. Kasi ang kanyang tinuturo ay magsilbi, hindi yung pagharian ang bawat isa. Ngunit ang gusto ng Panginoon rito, pinapahiwatig niya sa atin, na buong puso natin siyang magiging hari. Sinasandalan ng ating spiritual na espiritu ng buhay. Ibig sabihin, kung sasandal tayo sa mundo, ay mahirap natin tanggapin ang kanyang mga ipagpapala sa atin. Ngunit kung tanggapin natin siya bilang hari na mamuhay tayo sa kagustuhan niya, madali natin makamtan ang mga bagay na minsan hindi nga natin hinihingi, kusa niyang binibigay. Yun ang nakita ko kanina at pinagnilay-nilayan, bakit umalis ang ating Panginoon sa kanila. Dahil na alam ng Panginoon na gawin siyang hari bilang makamundong hari. Ang gusto ng Panginoon ay hindi lamang sa mundo maghahari siya, kundi hanggang sa walang hanggang na pagkahari. O baka mayroon pa si Bro Romy, may dagdag. Salamat, Bro Salde. Salde meron niya. Salde meron niya. Ay na po, may dagdag na ako dahil Ayan. yun nga po, no? Pinakita ng ating Panginoon at dapat lumapit po tayo sa Kanya at mananalig. At minsan nga po sa atin, no, dugtungan ko yung ni Bro Yor, sinasabi na kahit pinakain na sa atin, may live na, no? Hindi pa rin natin magawa, no? Kaya hindi natin magawa, mabasa natin sa Lucas 18:27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Kaya ginawa ng Diyos na binigyan talaga tayo, no? Na kasi hindi natin magawa magsimba, hindi natin magawa magrosary, no? At binigyan tayo ng problema ng ganitong pandemic dahil ipaalala sa atin na may Diyos tayo na kailangan nating sambahin, no? Minsan nga magbabantay ng Facebook, YouTube, grabe, no? Ang hingi nga lang ng Diyos, 1 oras lang eh. Pero sa Facebook, grabe, no? Ang laking oras na ibigay Pagdamagan. natin. Oo. Tamaan ako dyan. Nandito na ang ating kapatid na Romel, nabalik na siya eh. Na-brand out pala sa kanila. Nag-message siya sa akin. Ano bro, no? Pasensya na po, nagkaroon po tayo ng power interruption. Bigla na lang namatay habang tayo ay nagsasalita kanina. Magandang pagnilayan talaga yung Ebanghelyo. Isa pang idadagdag ko ay, mga kapatid, kailangan nating pagnilayan yung mga grasya na dumarating sa ating buhay. Huwag nating sayangin, no? Bagkus ito ay ipunin. Ito yung nakita natin sa Ebanghelyong ito. Nung nagkaroon na ng kabusugan o nabusog na yung lahat ng tao, meron pang natirang sobra. Hindi nila yung tinapon, hindi nila yung hindi nila yung nilapastanganan yung grasya. Bago sinabi ng Panginoon na ipunin, kaya nakaipon sila ng 12 basket, no, ng sobra sa kanilang pinagbigay sa mga tao. Kaya kung meron pong mga graces, grasya tayong natatanggap, no, wag po nating sasayangin o aaksayahan. Katulad po na nakikita natin, karamihan sa mga kapatid natin na maraming pera ay ganito lang, titikim lang tapos tatapon na. Yung iba hindi nila iniisip. Meron tayong mga kapatid na halos hindi na makakain, no? Mas maganda sana ipamigay, no? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo yun ay salita na galing din kay San Pablo sa 20:35. It's more blessed to give than to receive, sabi ng Panginoong Jesucristo. So tama naman talaga, it's more blessed to give than to receive. Kaya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nagbigay talaga siya. Nagbigay siya. Pero yung nakikita ng mga tao sa pagbibigay ng Panginoon ay misinterpret nila yung ginawa ng Panginoon na ito na, dito na tayo, gagawin natin itong hari natin. Kaya nga nakikita din ng Panginoon yung kanilang mga intentions
ito ay hindi na naaayon, no, sa will ng Ama. Kaya hindi niya pinayagan na gawin siya talaga, no, even though alam natin na siya talaga ay hari. Pero hindi sa paghahari ng nakikita ng mga tao. Kung papansinin po natin, from Old Testament, yan na pong ginawa ng mga Israelites eh. Nagreklamo sila noon sa kay Samuel. Moises. Sabi na kay Samuel, Samuel. bigyan mo kami ng hari. Mm. Hindi naging maganda yung kalooban ni Samuel doon. Pero sabi ng Panginoon sa kay Samuel, sige, pumayag ka, hanapan mo sila ng hari. Pero sabi ng Panginoon, hindi ikaw yung kanilang ini-ignore, kundi ako. Yung Diyos yung ini-ignore paghahanap pala ng hari. So kung titingnan natin, yung earthly king, no, yung unang hinahanap talaga ng mga Israelites, kasi sabi nila, kasi meron silang jealous eh. Nagsiselos sila sa ibang mga nations na mayroong mga hari. Sabi niya, bigyan mo kami ng hari katulad ng ibang mga ibang mga nations, no? Meron silang mga hari. Yung bagang gaya-gaya tayo, putumaya, pero hindi naman pala kaaya-aya. So dapat hindi po tayo magkaganoon. Bagkus tayo ay maging kontento kung anong ibibigay sa atin ngayon. Ito yung napakagandang mensahe. Kapag binigyan tayo ng grace, no? Ito ay dapat nating pakaingatan. No? Pakaingatan, no? Alagaan mabuti yung grace na binibigay sa atin. Hindi lang ito grace by food, no? Na yung tinapay. Minsan yung grace na binibigay din sa atin ng Panginoon, spiritual graces. Ngunit ang nangyayari sa atin, hindi natin tinatanggap, ito ay tinatalikdan natin. Sapagkat mahirap tanggapin yung spiritual graces kasi may kasama yan na suffering, may kasama kasi yan na difficulties, no? Spiritual graces, katulad na lang, tanggapin mo yung obligasyon mo na ikaw ay maging part ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi yan basta-basta. Hindi yan basta-basta na matatanggap natin, ganun lang. Meron talagang difficulties, kaya nga, merong pagsubok sa buhay natin. Katulad ng gospel natin ngayon. Kahit nakasama ng Panginoon, sinubok pa rin si Felipe. Kahit nakasama sila. Kaya makikita talaga sa atin kung talaga tayo ay totoo, tunay, genuine yung ating pagsilbi, pag-serve sa Panginoon. Sabi nga sa Sirach 2:1, anak ko, kung ikaw ay nagbabalak na paglingkuran yung Panginoon, ihanda mo yung sarili sa mga pagsubok sa buhay. So kailangan talaga ihanda natin yung ating mga sarili sa pagsubok. Katulad ito, sinusubok tayo dahil this pandemic test us so very much, no? Grabe yung pagsubok sa atin sa pandemyang ito. Pero pinapakita sa atin ngayon sa ebanghelyong ito na kahit na gaano man ito grabe yung pandemyang ito, pero mas grabe pa rin yung grasya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amakin natin, sobra 5,000 yung mga napakain ng Panginoon kasi yung counted lang yung mga lalaki except yung mga babae, pero mayroong mga babae na kasama doon. So meaning to say, kung gaano man natin iniisip yung impact ng pandemyang ito, dapat ganito na mas sobra pang isipin natin yung grasya na ibibigay ng Diyos para sa atin sa kabila ng pandemyang ito. Kung merong pagsubok, meron din tayong Diyos na handang tumulong sa atin kapag tayo ay sinusubok. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kadakilaan magpakailanman. Amen. 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 Sino pa? May konting oras pa Dagdagan tayo. pa. 1 hour pa lang tayo eh. Kasi 5 na tayo nagsimula eh. Amen. Dagdagan ko. Sige. Sige. Dagdagan natin. Para matulog ka na ka. Balikan ko yung tradisyon kanina kasi ito yung allergy ang mga kaibayong pananampalataya nating mga kapatid. Yun nga ang palaging tuligsa dahil wala silang tradisyon kundi Bible alone. So kung mababasa natin bakit ang counting ay lalaki lang, ay yun ang kultura at tradisyon nila eh. So tayo, may tradisyon tayo na ang Eucharistia, yun ang hinabilin ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles hanggang sa mga kaparian natin. Pero ito pa ang tinutuligsa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya dahil ayaw nilang maniwala at ayaw nilang umintindi.
sa paalam natin sa kanila, at galit pa sila kapag tayo ay Magpaliwanag. paliwanag ng katotohanan. Kasi ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, yung Diliman. sa kanila lang. Oo. Parang ipalabas nila na yun ang totoo. So, ayaw nilang, pag tinanong mo bakit lalaki lang ang binilang, tatakbo yan sa ibang talata. Dahil ayaw naman makinig ng tradisyon at kultura ng mga Hudyo. Yun nga, mahirap talaga. Tuligsa ng tuligsa, pag sinagot mo, magalit pa. Ano ang klaseng pagkakristyano ito? Yan nga ang aking hiniling sa atin mga kapatid sa Katoliko. Mahalin natin sila, kahit ganyan sila, naintindihan natin. Dahil, yun nga, tulad sa mga tao kanina na gagawin ng ating Panginoon na hari ng makamundong pag-iisip. So, yun nga, humility pa rin ang ating gagawin at patuloy tayong magpaliwanag ng ating pananampalatayang Katoliko. Huwag tayong maghagis ng salita na ginagamit nila dahil tayo pa rin ang matamaan. So, habang may hininga, patuloy. Salamat sa Diyos. Amen. Bro Salde, Yes. dagdagan ko pa? Baka hindi ka na makatulog yan. Bro Robe, si Bro Robe, may ano to? Hindi, meron akong meron akong may dagdag Dagdag. niya. Yung katulad na binanggit ni Brother Romel Palma kanina na kailangan we have to treasure not only yung financially o physically nga binigay ng Diyos sa atin, kailangan din yung spiritually kung anong mga biyayang binigay ng Diyos. Sabi kasi niya ni Brother Romel kanina na huwag sayangin, huwag ipagtatapon. Naalala ko kasi dito kasi siguro it's a blessing ng Panginoon sa amin nga nakapunta kami dito sa bansang abundantly talaga. Yung pagkain ng mayaman, pagkain din ng mahirap. It's equally talaga dito treated na mayaman ka man, makakain mo, mahirap ka man, makain mo yung pangmayaman at maidamit mo yung pangmayaman. Lahat-lahat talaga dito kaya mong bilhin yung mabibili ng mayaman. Kaya naalala ko tuloy kasi dito kami kaunting kain lang at marami kaming tinatapon na pagkain. Kaya sabi ko sa misis ko, naalala ko yung Pilipinas, sabi ko tayo dito nagtatapon ng pagkain. Ang Pilipinas napakaraming nagugutom. Sabi ko kung pwede pa lang itong dalhin sa Pilipinas, kung malapit pa lang ang Pilipinas, hindi sana kami nagtatapon ng ganon. Minsan ito si Mrs. Bili ng bili, minsan yung mga karne nga hindi na kayang lutuin, na hindi pa talaga nagagalaw, tinatapon. Kaya sabi ko, kailangan ka marunong talaga. Gamitin mo yung karunungan nga binigay ng Diyos. Kailangan mag-isip ka at kailangan panurong kang mag-budget sa sarili mo. Kasi binigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang gamitin natin ito, upang ibig sabihin, i-align mo yung pamumuhay mo nga hindi nagsasayang. Katulad nga ni sa Rabbi ni Brother Romel kaniha nga, huwag mong sayangin ang mga biyaya ng binigay ng Diyos. At may napapansin ako dito sa gospel natin binasa ngayon, importante po to sa atin sa lahat ng ating mga mananampalataya. Bago kasi ang ating Panginoon na it means to say, it's a huge task na ginawa nila, but it's a tiny resources sa nakikita ko dito. Napakalaking responsibilidad nila. Pero ang kanilang resources kaunti lang. Doon sa 2 tinapay ba yun? 2 isda at 5 tinapay. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Therefore, He multiplied the bread and the loaf, the bread and the fish, or the loaf and the fish. Ano muna siya nanalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon at nanalangin, di ba? Doon sa Diyos Ama. Tayo, wala na minsan napakaraming biyayang binigay ng Diyos sa atin, minsan hindi tayo marunong nagpapasalamat Ako, I admit myself nga talagang minsan dahil nagmamadali ka, minsan yung pagkain mo nga lang, minsan makakalimutan mo pang magpapasalamat pero admitted naman ako nga minsan talaga dahil sa nagmamadali kaya minsan nakalimot na, pero talagang dapat talaga kasi ang ating Panginoon nagpapasalamat anak na nga siya ng kataas-taasan, nagpapasalamat pa siya, di ba? How much more na tayo ordinaryong tao lang na
lahat ng biyaya, kaunti man o malaki, kailangan marunong tayo magpapasalamat sa Panginoon. At kahit man mga problemang dumating sa atin, pasalamatan pa rin natin ng Panginoon dahil ito yung sa atin nag-strengthen sa pananampalataya natin. Sinusubok tayo upang maging matatag tayo. Kaya nga pag trial man, difficulties or problems in our life, we have to thanks to the Lord kasi ito yung nagpapalakas ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon upang anumang hamon na dumating sa buhay natin, manatili pa tayong makatayo. At kung mabuwal man tayo, we have may time pa rin tayo nga muling tumayo dahil nandyan pa rin ang ating Panginoon na handang umalalay at tumugon sa lahat ng ating pangangailangan sa Diyos. Salamat po. Sige, kasi 1 hour na tayo. Wala na. Dagdag na lang bro. Sige, may dagdag pala. May Kasi dagdag pa. napadugtong din sa sinasabi ni Bro Romy. Kahit din namin dito, ganun din. Kasi minsan, nasasabi ko din sa mga kapatid ko, dati kasi, hindi tayo makahalos makakain. Ba't tayo magtatapon ng pagkain? Kaya tama ngayon, kahit na kung anong kaliit man yun, magpasalamat tayo sa Panginoon. At huwag nating, tama yung 12 breaker basket. Dapat ipunin din natin yung mga natitira nating kagaya ng ganito. Sample yan mga kapatid na nanonood. Yes. Tama 1 cents yan. 1 cents. Yan, mga barya-barya yan. So yan din, kaya nakita. Barya lang yan. 1 cents lang lahat yan. So inipon ko yan. Hindi ko tinapon yan. Kasi yung iba tinatapon na lang pag 1 cents na. O nakatipon ako ng ganito. Diba? So, yung kapatid ko, yung inipon niyang isang parang jar. Ang bigat nga kahit na siguro 3 tao, parang hindi kayang buhatin. Yun sa mga barya, yun nga ay yung sabi ni Bro Romeo, tsaka ni Bro Romeo, kung anong meron tayo, huwag natin i-aksayahin. Ano man yung kaliit, kagaya nito na ipong 1 cents na ito, pinupulot ko lang yan sa parking lot. Kung saan-saan man ako makakita, 1 cent, pinupulot ko lang, lagay lang dyan. No. Yun ang essence ng Ebanghelyo natin sa umagang ito. Kaya mga kapatid, kung nasaan ka man, kung naman ang estado mo sa buhay, huwag mong sayangin yung maliliit. Pasalamat ka sa Panginoon. Grasya yan. Kaya dapat mong gampanan ang sarili mong responsibilidad sa sarili mo. Kung ano ka mang kahirap, kung ano ka mang kayaman, huwag mong aksayahin yan. Mawawala yan. Itong pandemyang ito, walang mahirap, walang mayaman. Maiiwan mo yan dito sa mundo. Diba? So, yan lang. Panginoon, yun lang ang ating dapat palagi isipin. Maraming salamat. Yun. Bro May Salde. dagdag pa sana si Sige, dagdag. Singit bro. ko muna. Sige. Sige mo Kasi na. nabanggit na naman nila yung sa sarili nilang yung pagwaldas Yun. Sa totoo lang mga kapatid, sa Hudyo, sobra-sobra talaga. Yun nga naisip ko, sabi ko, pag ang tao pala ay wala nang hinahanap, nandyan ang lahat, makalimutan na nila talaga yung kapwa. Kasi kahit mag-Shabbat, isipin mo, pagkatapos ng Shabbat yan, tapon lahat ng sobrang pagkain. So, yun nga, kasi naranasan ko rito, pakiter kami sa Hudyo, sa Arab. Yung sa Arab, binigay lahat sa amin kasi dinala pa namin kinabukasan Sabado ng gabi. Dala pa namin sa simbahan ng sobra. Pinadala sa amin ng Arab. Pero sa Hudyo, sunod talaga. Pagka nakita nila na hindi namin ginalaw ang pagkain, diretso sa basurahan. Hindi nila At katapusan ko na lang na isingit nung pumunta ako diyan sa binabasa natin ngayon. Napakasaya ko dahil doon ko naramdaman na ito pala binabasa ko dati. Ngayon nandito na ako. 3 beses ako nakaupo doon. Parang inano ko yung sarili ko na ako yung isa na nakatikim ng isda at tinapay na binigay ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Oh, Maraming may salamat.
Kami din. Oo. Oo. Kami din, nakatikim din yan ng isda at saka tinapay. Ano na, ikaw lang. Pero hindi tayo nakapunta sa Diba? place. Hindi tayo nakapunta sa Hindi ano. lang, Sa lugar. malapit na. Hindi tayo Nakatikim lang nakapunta tayo, sa lugar ng nakatikim. Panginoon. Oo, pero malapit. Nakapunta din tayo sa pamagitan ni Bro. Oo, Romel. ni Bro Romero. Wrong Amen. picture kasi yan eh. Oo. Sige, Hmm. mag-last message sige. tayo sa ating program. Ay, bigay natin kay Bro Yor. Kap. Sige. Maraming salamat sa nagsusubaybay at sana ipagpalain tayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag kalimutan, ang Panginoon ay nasa tabi lang natin. Tayo lang ang nag-i-ignore sa Kanya. May oras ka man ngayon, huwag mong sayangin, huwag kang mag-tiktok-tiktok o ano-ano pa man dyan. Yung salita ng Diyos ay pansinin mo. Kung wala Biblia, may online ka, nasa online ang Bible. Basahin mo. Okay, yun lang po at maraming salamat. Magandang umaga Pilipinas, magandang madaling araw dyan Jerusalem at magandang gabi na dito sa amin. Back to you. God bless us all. Back to you, Bro Saldi. Sige, Kap Romel Tembrevilla sa Israel. Last message sa ating mga tagapanood. Maraming salamat Bro Saldi, Bro Yor, Bro Romy, Bro Romel Palma, Bro Saldi. Ulit, salamat sa lahat na nagsubaybay sa araw na ito. Sana nakapulot kayo kahit katiting, ngunit napakasarap Laman. na damhin ang mga pahayag o pagninilay-nilay ng lahat ng narinig ninyo. Sa amin lang ang narinig nyo ay hindi para sa amin, kundi para sa lahat at yun ay galing sa ating Panginoon Diyos. Sana gabayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gawain. Ang mabiling ko lang na sisikapan po natin sa tulong niya na sundin ang kanyang kagustuhan. God bless us all. Yom Tov, Erev Tov, Laila Tov. Laila Tob. Kap Romy Laila to. sa Canada. Oh, thank you so much. Last message. Maraming salamat po mga kakaps dito po sa amin sa Zoom at sa mga kung sino man ang mga nakasabay sa amin sa YouTube man o sa Facebook kung naka-live man kami at kung hindi naman meron naman sigurong replay. So nawa naman may makuha kayong aral sa aming pinagnilay-nilayan sa gospel ngayon. Tunay nga po nga wala po tayong magagawa sa buhay natin kung wala ang Diyos sa ating pananalig at pananampalataya. Ang Diyos ang patuloy nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ang patuloy nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos ang patuloy nagpapagaling sa lahat ng anong karamdaman. At higit sa lahat, ang Diyos ang patuloy nagpapahiram sa atin ng ating hiram na buhay. God bless you all. God bless us all. Maraming salamat sa mga last message ng ating kapatiran at ako po'y nagpasalamat na tanggumpayan natin ang programang ito kahit may abarya. Si Bro Romel nawala na naman. Ako na yung last message ito na maraming salamat po sa YouTube. Wala kami sa Facebook, sa YouTube lang po kami naka-live. O sa YouTube lang, wala sa Facebook. Maraming salamat sa ninyo, tsagaan yung munting channel namin at God bless po sa inyong lahat. Yun, ang last prayer natin, ibigay natin kay Bro Romy. Kap. Oh, praise God. Sa ngalan ng Romel? Wala na siya. Nawala siya na. Apat lang tayo. Sino? Okay. Sino nga? Si Brother Romel o sino? Romy, ikaw po. Ikaw. Kap Romy. Ikaw mag-last prayer. Sorry, Romel ang dinig. Romel ang dinig ko. Sorry. Sabi sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mahal naming Panginoong Hesus. Tunay nga po, nakapadakilat, napakabuti po sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na pinagkaloob po sa amin upang minsan pa pag-aralan at pagnilay-nilayin namin ang iyong banal na salita, O Lord God. Lord, tunay nga po na wala po kaming magagawa kung kami ay mahiwalay sa iyong piling, Panginoon. Kaya Lord, nawa ang aming pinag-aralan ngayon sa hapong ito at nilay-nilayan, nawa ito'y tumimo sa aming puso sa bawat isang na nakinig
sa aming sa gospel po na aming pinag-aralan sa araw na ito. Nawa ito'y magiging daan sa kanilang pananalig at pananampalataya. Higit sa lahat, ito'y magbibigay sa kanila ng matatag at matibay na pagnanais upang hahanapin ka at paglingkuran habang ikaw ay patuloy na kumikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya nawa, Lord, ang munting channel na ito ni Brother Romel Palma, nawa ito'y payabungin mo po, Panginoon, at ito'y magiging isang tunay na daan upang maipaabot sa lahat ng mga kapatiran naming nagnanais na makinig ng iyong banal na salita, O Lord God, upang sila din, Panginoon, ay makapiling mo po at makasama mo po sa iyong karya na walang hanggan na inalaan mo po sa bawat isa sa amin. Kaya muli, Lord, sa araw na ito, muli namin hinahabilin sa iyo ang lahat ng bagay na aming sinasamasa sa buhay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Laila Tob sa Israel. Laila Tob. Erev Tob sa Canada at sa US. Oh, naka-off na ba tayo? Sige, ano ko. Off na. Naka-off na tayo. Thank you, Mama. Now we want to thank you for the love you gave to us. You have shown us, Mama, what's the secret of life? In your hearts, you've hidden every worry, every care. Even in your sorrow, it's a smile of heart to share. Thank you because you have given us love, taking for you every suffering and pain. So now our hearts want to tell you, Mama, thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as the light deep in our hearts. Now we want to thank you for the love you gave to us. You have shown us, Mama, what's the secret of life. In your heart, you've hidden every worry, every care. Even in your sorrow, it's a smile of heart to share. Thank you because you have given us life, taking for you every suffering and pain. So now our hearts want to tell you, Mama,
we're no longer at your side. Your love will remain as a logic in ours. Your love will remain as a logic in ours.